Dumako naman tayo sa Capiz at naroon si Steve Dailisan. Steve, kumusta ang sitwasyon sa Capiz? Kara, ngayon medyo nakikita natin yung significant improvement in terms of relief distribution dito sa probinsya ng Capiz at maging dun sa northern part ng Iloilo. Nitong mga nakarang araw kasi, Kara, meron pa tayong mga nakikita sa kalsada na mga humihingi ng tulong, meron mga bitbit na mga placard yung mga bata, yung mga nagsusulat sa kalsada ng paghingi ng tulong. Pero nitong kahapon, nung mag-ikot tayo sa probinsya ng Iloilo, particular dun sa bayan ng Sara at Palasa, nakita natin na mas marami na may mga bitbit ng mga relief goods. Unti-unti na rin kasi may mga dumarating na rin ng mga NGOs na mga namamahagi ng tulong. Yung iba galing sa Manila, yung iba ay mga estudyante at mga guro. Dito sa probinsya ng Capiz, Kara, ay eto nadaanan lamang natin yung isang napakahabang pila ng mga kababayan natin na humihingi ng relief goods. At yung iba sa kanila, meron na rin mga natatanggap. Yung mga marami sa mga may-ari ng bahay dito nakakapagsimula na kumpara nung nakaraang linggo. Ngayon meron ng mga nagkakabit na ng mga bubong, meron na sila mga nabibiling mga yero. Yung iba nga sa kanila nasisimula ng umiti. Although sa gabi, tuwing gabi ay brown out pa rin dito, wala pa rin kuryente. Pero puspusa naman nakikita natin din yung efforts. Merong mga galing ng Tarlac, merong mga galing ng Central Luzon na mga electric cooperative na nagpupunta dito para ayusin yung supply ng kuryente. Ang target nila dito sa Rojas City, paunti-unti, may energize na ito ulit. In the coming weeks, siguro ang target nila hanggang mga 2 weeks ay masimulan na yung pagsasaayos ng linya ng kuryente sa iba't ibang mga portions dito. So far ay sa ngayon, Kara, yung sitwasyon dito medyo mas maayos na kumpara nitong mga nakaraang linggo at mukhang handa na sila sa pagbangon, Kara. Okay, Steve. So, I understand you're in Rojas City. Ito yung capital mismo ng probinsya ng Capiz. Pero kumusta naman yung sitwasyon doon sa iba pang mga lugar dyan, lalo na yung mga maliliit na munisipalidad ng Capiz? Kumusta naman sila? Ang affected kasi dito, Kara, sa probinsya ng Capiz, kung hindi ako nagkakamali, mga hindi bababa sa 15 bayan. 15 bayan? Oo, mga ganun ka. At yung hindi ng pinsala rin dito, in terms of infrastructure, yun talaga yung pinaka-napinsala dito. So yun yung medyo mahihirapan pa munang bumangon. Kasi marami dito yung mga nadaanan natin dahil yari sa mga light materials. Actually, walang nakalusot din kahit yung mga malalaking bahay sa pag-ikot natin, itong mga nakalipas na araw. Talagang sirang-sira ang pinakakailangan nila dito bukod dun sa relief goods ay yung construction materials. Yun talaga. Ang sabi ng governor dito, si Governor Tanco, Victor Tanco, sabi niya ililimit muna nila yung mga construction materials within Capiz. Kaso lang, mukhang marami-rami talaga yung kakailanganin. Although yung iba nagre-resort na lamang muna, Kara, dun sa mga tolda. Yung mga test. Oo, yun na muna talaga. Kahit yung mga malalaking establishments dito, nawala yung mga bubungan nila, tolda muna yung pinapalit nila, yung parang mga telon lang para matakpan lamang sila. Kasi tuwing gabi, actually ngayon medyo makulimlim din dito, umuulan. Yun pero, yes, Kara. Pero Steve, nahahatiran ba ng relief goods yung mga iba pang mga munisipalidad dyan sa Capiz at hindi lang ang Rojas City? Ang napansin natin kanina sa pag-iikot natin simula kanina umaga, meron namang mga nahahatira na. Okay. Nakikita ko significant improvement, Kara. From the past week na pag-iikot natin, ngayon mas marami yung nakikita kong pumapasok ng mga relief goods. Mas may bit-bit na yung mga taong mga pumipila kumpara nung mga nakaraang linggo. Alright. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan, nag-uulat mula sa Capiz.